Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction nitong article sa ABS-CBN News. Title, Sandro Marcos to follow Palace queue on another impeach case versus Sara Duterte. Kung ano daw ang gusto ng Malacanang, yun ang susundin ni Sandro Marcos tungkol sa posibleng pagsampa ulit ng panibagong impeachment case laban kay BP Sara on February 6, 2026. Ito, Katrina Domingo published July 28. House Majority Leader Sandro Marcos on Monday said that he would have to recuse himself from signing unang perma. Ngayon, umaatras na pornada o na kuryente o whatever. Unang perma from signing another impeachment complaint against Vice President Sara Duterte if the stance of Malacanang is hands off. Ibig sabihin, wala siyang sariling diskarte. Kung ano ang sasabihin ng tatay niya, yun lang susundin niya. Anong klaseng congressman ka? Nung una, sinabi ng tatay niya, huwag niyong ituloy. Siya pa rin ang unang pumirma. Ano ba? Niloloko niyo ba ang taong bayan na huwag? Tapos anak ang unang pumirma. Ito na ngayon. We'll have to see. Ito ang pahayag ni Sandro Marcos. We'll have to see because my role now is majority leader. I have to perform a more balanced view. I'm now wearing a different hat, so to speak. So the answer to that question is, I think, we just have to wait and see. If the stance of Malacanang is hands off, then I will have to be hands off as well. Sino bang amo niya? Ang presidente o ang Speaker of the House? Kung sasabihin ng Speaker of the House, kuwan ulit tayo? File ulit tayo. May siya sa dalawang bato. Ayaw ng presidente, gusto ng Speaker of the House. Siya ang majority leader. Alanganin ka. Ay nako. Representative Marcos, the eldest son of President Marcos Jr., was the first to sign the impeachment case the House lodged against Duterte in February, saying that this move was expected of him after the second in command threatened to exhume his grandfather's remains in Heros Cemetery. When asked if the shift in tenor was influenced by the administration's failure to clean several crucial posts in 2025 election, Marcos said, I wasn't majority leader then, I'm the majority leader now. Yes, ang rason dyan, takot na kayo dahil na diretso inidoro ang mga kandidato nyo. Biruin mo yan, presidente ka, partido mo, Partido Federal, 3 binirang kandidato, pinatakbo. The best kunuhay. Sabi pa niya nung una, 12-0 ang ating target. That's our goal dahil we have the best and the brightest, the most experienced candidates in town. Ang kabila, inutusan lang magbili ng suka, nagkandidato na. Anong nangyari sa Partido Federal? 0. Anong nangyari doon sa partido ng Speaker of the House? Isa lang ang lumusot. Mabuti nga at nakapag-alyansa sila at nandyan yung mga batikan, mga veterano, kahit independent tumakbo si Ping Lacson mananalo. Nasubukan niya na. Lito Lapid mananalo. Sino pa? Lito Lapid. Tito Soto mananalo. Kahit saan sila makikipag-alyansa. Pia Cayetano mananalo kahit independent sila. Na proven na ang kanilang talagang napanalo lang nila si Erwin Tulfo. Yun lang ang nanalo. So, yung kandidato ni Speaker Romualdez, kawawa. Revilla, yun pa yung isang kandidato nilang natalo sa
Binay, Pacquiao, Abalos, and Tolentino. Nakakahiya. So tama itong tanong ng reporter na kaya nagbabago na ang tenor nila dahil na murder sila, yung ano yon sa basketball yon kung natambakan. Natambakan sila sa ano. Okay, if my position as majority leader will somehow get people to think that the president is involved, I will be forced to recuse myself. In this situation, given who I am and my position, if the president gets dragged or his name gets dragged, then I will have no choice but to recuse myself. O puros presidente lang ang kanyang ano. Anyway, good luck sa bagong majority floor leader natin. Ang tanong ngayon is, pagdating ng February 6, 2026, magsasampa ba ulit ng panibagong impeachment laban kay BP Sara? Ano sa tingin nyo? Kung ako ang inyong tatanungin, ang opinion ko is yes. Kasi sa nakikita ko, gustong-gusto ni Speaker Martin Romualdez nga maging presidente by 2028. At tignan nyo itong speakership, itong 28 Congress, wala siyang kalaban. Nasanay na wala siyang kalaban. Kaya sa tingin ko, gagawa sila ng lahat na makakaya para maalis nila si BP Sara na hindi siya pwedeng magkandidato sa 2028. Kaya may aasahan ko na may panibagong impeachment complaint. Ayaw man o gusto ng Malacanang. Kasi itong nangyari, itong impeachment na ito, nung una naniniwala ko na ayaw talaga ng Pangulo. Ayaw. Kailang kahit ayaw niya, ang natupad pa rin yung kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez. Kaya sa next year, maiipit itong si Congressman Sandro Marcos. Gusto ng kanyang speaker, ang kanyang direct na amo. Ayaw ng tatay niya. So, susundin niya ang tatay niya. I don't know kung anong gagawin sa kanya ni Speaker Martin Romualdez. Ganun lang yun. So, sige. Welcome namin ang inyong impeachment case. Susunod to, nakahanda ang aming minamahal na BP Inday Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun siya karon. So trapal lang ang iyang atop. So karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal. So muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gid ang balay ni Angkol sa pag-atop, so nindot na gid siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yun sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong mag-ampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga
sin masama sa ako gyapon nga kabalay. Oo. Daghang salamat. So, dagan ka. Pila naman tukol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya kabulan? Wala pa nagbulan. Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga 2 ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili naman hutay ka, apit ka gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Kol.